Magandang araw mga kapiso Wi-Fi. Sa video ito tayo po ay magre-reset ng TP-Link EAP110. Pero bago po natin simulan ang video ito ay intro muna tayo guys. So ayun na nga guys, sa mga latest uploads po natin, tayo po ay nag-reflash ng ating SD card na naka LPB VLAN ready. Tapos yung access point po natin ay hindi po mabasa ng ating piso Wi-Fi sapagkat hindi pa po na-configure yan as VLAN po na naka-tag 13. So, sa video ito po ay i-reset po muna natin yung ating TP-Link EAP110 o yung ating access point para po mabasa na ng ating piso Wi-Fi at para ma-configure na natin as VLAN tag 13. So tara po at ibaba po muna natin yung ating access point para po ma-reset po natin. So i-reset po natin yung ating TP-Link EAP110 nang sa ganun ay bumalik po yung kanyang default factory setting at nang ma-configure na po natin. So ito na nga guys yung aking TP-Link EAP110. Ayan. So yung una po natin gagawin ay kunin po natin yung ating LAN cable at salpak po natin dyan sa ating TP-Link po mismo. Ayan po. Ayan. Tapos yung kabilang dulo naman po kunin po natin yan and then isasalpak naman po natin sa PoE or Power over Ethernet. Ayan po yan. So sa PoE po natin ilalagay at hindi po sa LAN. Ayan guys. So ayan, nasalpak ko na and ang next po natin gagawin ay ipapower na po natin yung ating TP-Link. So kunin po natin ito and then isaksak po natin. Ayan guys. And as you can see, umiilaw na po siya guys and nagre-reboot pa siya. Ayan. So color green na siya and pwede na natin siyang i-reset. So hanapin po natin yung reset button yan. So andito po yan sa pinakaloob. Ayan po. So wait lang po at i-on ko yung flashlight nitong aking cellphone. Ayan. Yung flash po. Ayan, as you can see po may nakalagay na reset. Tapos may parang butas po sa taas. So yan po yung ating susundutin or tutusukin. Ayan. So hahanap po tayo ng pin ng cellphone, pwede po yun at kahit anumang pong matutulis na bagay na ipantutusok po natin dyan. Yan guys. So wait lang po at hahanap po ako ng pin ng aking cellphone o yung parang susihan po sa ating mga SIM cards or sa ating mga SD cards. So wait lang po at hahanap po ako. So ito na guys at may nahanap na po ako. Ayan. So ito po yung gagamitin nating pantusok sa reset button po natin. So pwede rin po kayong gumamit nito. Ayan. So matulis din po yan. So pwede po yan. So yung ating pong gagawin ay i-reset na po natin. So ilo-long press lang po natin yung pagtusok sa ating reset button. And as you can see, magli-blink po yung ating ilaw or yung ilaw po ng ating TP-Link EAP110 pag na-reset na po natin. So tusukin na po natin. So long press lang po, mga 5 to 10 seconds po. Ayan siya guys. Ayan. So tignan nyo po yung ilaw, magbi-blink po yan mamaya. Ayan, as you can see guys, blinking na po yung ilaw ng ating TP-Link EAP110. And hudyat po yan na
na-reset na po natin yung ating device po. So babalik na po yan sa kanyang default factory settings po. So yan po yung kanyang likod guys. So andyan po lahat ng default settings niyan sa likod po. So check po natin sa ating cellphone mamaya kung napalitan na yung kanyang SSID. So check po natin. So andito na ulit tayo guys sa ating cellphone. So open lang po natin yung wifi and tignan po natin kung nabago na yung kanyang SSID. So ayan po at lumitaw na po. So yun po yung kanyang default na SSID. So wait lang po. Ayan siya guys. TP-Link 2.4 GHz 8BB35D. So successful po yung ating pagre-reset sa ating access point. So sa next video po natin tayo naman po ay magko-configure ng TP-Link EAP110 as VLAN naman po na nakatag 13. So gamit po yung ating cellphone. So hanggang dito na lamang guys. Please subscribe po kayo sa aking channel Ondong TV and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Maraming salamat po and peace out.